gusto mo lang tagumpay, you must be fighting. Palapakan natin, palapakan. Amen? Yan, basahin natin. Unang Samuel 17:45 hanggang 47. Unang Samuel 17:45 hanggang 47. Lamang kagay sinabi ni David sa Filisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak, at may malaking sibat, at may kalasag. Ngunit ako'y naparito laban sa iyo, sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawa ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay bibigay ka ng Panginoon sa aking kamay, at sasaktan kita at pupugutan ko ang iyong ulo mo, at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Pilisteo, sa mga ibon sa ipapawid sa araw na ito, at sa mababangis na hayop sa lupa, upang maalaman ang buong lupa na may Diyos sa Israel, at upang maalaman ang buong kapisanang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamagitan ng tabak ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon, at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hinahamon si David ni Goliath. Hinamahal, yung mga trial sa buhay, harapin mo, diyan ka itataas ng Diyos. Amen? Patutuo kanina, beloved, Sister Marjorie Joso, di ba? Narinig nyo kanina? Ito. Kaya tayo binibigyan ng pagsubok ng malapit doon para maramdaman natin ang presensya ng ating malapit. That is correct. Tama yan. Pag marami kang pagsubok, diyan ka napapalapit sa presensya ng ating malapit. Kaya tanggapin mo positively ang mga trials. Mga bagay na hindi mo gusto, harapin mo. Diyan ka mapapalapit sa pag-ibig ng ating malapit. Amen? Si Goliath, hinahamon si David. Ayan, binasa natin. Nang magkagayon, sinabi na David sa Filisteo, ikaw ay naparito sa akin na may tabak, at may malaking sibat, at may kalasag. Ngunit ako ay naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawa ng Israel. Malapakan natin, malapakan. Kahit gaano kabigat ng labanan, kahit anong kabigat ang pagsubok natin, ang digmaan hindi sa atin. Ang labanan hindi sa atin, labanan ng Diyos. Nasa likod natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nandiyan lang mahal na Panginoon. Handa lang tumulong. Kailangan handa ka rin tumawag. 46, ang sabi yan. Sa araw nito ay bibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Dapat ganyan ka. Malakas sa iyong pananampalataya. Ang laki-laki ng kalaban ni David. Goliath, about 12 feet o 13 feet tall. Si Goliath. Higante talaga. 13 feet ang taas. Ano sabi ni David? Sa araw na ito, ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Ibig sabihin, matatalo kita sa araw nito. Dapat ganyan tayo. May problema, may kahirapan, may pagsubok, may gawa ng demonyo sa buhay. Sabihin mo, I become victorious in the name of Jesus. Magtatagumpay ako sa pangalan ni Jesus. Dapat ganyan. Speak the word, and the Lord will honor your word. Pag sinabi mo may pananampalataya, papangyarihin yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? At sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo, at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Pilisteo sa mga ibon sa papawid sa araw nito, at mababangis na hayop sa lupa, upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. Dapat may patotoo tayo. Yung mga negatibo nangyari sa atin, pinahintulot yan na mahal na Panginoon. Para makita ng mga tao, mayroong kang Diyos na pinaglilingkuran.
Hallelujah! Praise the Lord! You do not be discouraged when trials are on your way. Do not be discouraged. Do not be dismayed, sabi ng mahal na Panginoon. Huwag ka manghina, huwag ka malupaypay. Pinahintulot yan para malaman mo at ang mga tao na may Diyos ka na buhay na totoo. You have the Almighty God in you. Verse 47. At upang malaman ang buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa magitan ng tabak, unang sibat. Hindi kahit ganong karaming sandata, hindi yan nagliligtas naman ng Panginoon sa magitan ng lakas ng tao. Amen ba? Hindi nagliligtas. Kaya hindi siya natakot kay Goliath Higante, malalaki ang sandata. Pero sabi ng Banal na Sulatan, hindi siya nagliligtas sa magitan ng tabak. Sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Our battles are not our battles. Our battles today is the Lord's battle. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Just call on the Lord. Tumawag ka. Kahit anong klaseng problema, the battle is not yours. May bibigat, may masamang tao umaligid sa'yo. The battle is not ours. Hindi atin ang digmaan. Labanan ng Diyos na buhay ng Israel. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya balikan natin yung sinasabi doon sa unang Samuel 25, 28. Anong sabi dyan? Sabi ng babae, pagpapalain ka, God will make you king and you'll have a sure house. Magkaroon ng dynasty ang iyong pamilya sa Israel. Because you're fighting the battles of the Lord. At huling sinabi ng babae, and evil hath not been found in thee all thy days. Ayan, yan maganda dyan. At ang kasamaan ay hindi masusumpungan sa iyo sa lahat ng iyong araw. Oh? And evil hath not found in thee all thy days, sabi sa English. At walang kasamaan na sumpungan sa iyo sa lahat ng iyong araw. Totoo ba? Walang kasamaan na sumpungan kay David? Totoo ba? Hindi. Marami na sumpungan. Pagkakamali si David. Pero sinabi ng babae, hindi masusumpungan sa iyo. Pero marami na sumpungan ng kasamaan. Pero hindi tinignan ng Diyos yung kasamaan. Bakit? He is fighting the battles of the Lord. Palapakan natin, malapakan Lord. Amen? Sabi ng Biblia, God knows that we are human. We are dust. Alam niya yan na tao, may kahinaan talaga yan. But if you are fighting the battles of the Lord, hindi na makikita ng Diyos yan. Ang titingnan niya, yung ginagawa mo, ang kanyang utos. What a grace! Ganyan ang biyaya ng ating malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Nobody can judge. If you are fighting the battles of the Lord, if you are following the will of God, kahit na may ipupupula sa mga tao, hindi yan papansinin ng Diyos. Bakit? Ang titil ng Malapinon, ikaw ay mababaka sa labanan ng ating Malapinon. Palapakan natin Malapinon. Amen? Numbers chapter 21 verse 23 verse 21. Dito po sa aklat ng Numbers or bilang 23, ang talata po ay 21. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon niyang Diyos ay sumasa kanya, at ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Amen. Another
Grace ng mahal na Panginoon. Isang pagpapala at biyaya ng Diyos na naman. Basta anak ka ng Diyos, sigurado may biyaya sa iyo yan. Sa mga believer, katulad sa atin, mayroon yung pabor palagi ang mahal na Panginoon. Amen? Wala siyang nasumpungan. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob. Israel tinutukoy, yung bayang Israel, nung panahon na yan. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Wala raw nakita. Diba sa praise the Lord? Wala nakita kasamaan ng Diyos sa Israel. Pero ang tanong, marami bang kasamaan ng Israel? Ang dami. Pero sabi nun, wala sa nakita. Palapakan natin, palapakan. Hallelujah! Praise the Lord! Bakit wala nakita? Andiyan din ang sagot. Kasunod na passage. Ang Panginoon niyang Diyos ay sumasa Kanya. Sumasa atin ba? Ang mahal na Panginoon, sumasa atin ba? Nilo sumasa atin, walang himala. Malapakan natin, malapakan. Walang katugunan ng panalangin. Hindi tumasa atin, malapakan. Pag sumasayo ang Diyos, wala sa makikita ang kasamaan sa'yo. Malapakan natin, malapakan. Amen? Ibig sabihin, kahit may kahinaan ka, pag nasusumikap ka sumunod, ang Diyos sasama sa'yo, kalilimutan niya yung kahinaan mo. Malapakan natin, malapakan. Amen? Ganun ang Diyos. Ganun sa ka mapagbiyaya. God knows that we are human. We have weaknesses and shortcomings. Pero, ang gusto lang niya, you fight His battle. Pag nilalaban mo ang kayang kalooban, you oppose evil. Hindi ka nakikiayon sa masama. You expose evil. Lugod na lugod ang ating malapindel. Ang gusto niya, matalo ang kasamaan sa mundo. Yan ang kalooban ng Diyos. Sa Biblia nakasulat siya. Di ba sa the Lord's Prayer, Thy kingdom come will be done on earth as it is in heaven. Thy kingdom come, your kingdom come, you will be done on earth as it is in heaven. Ang gusto talaga ng Diyos, kung ano sa langit, ganun din sa lupa. Palakpakan natin, malapayan o. Amen? Your kingdom come, you will be done on earth. Pakihalap na talata yun sa Biblia. Alam ko sa Matthew. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Can you read? Matthew 5 or 6. Mateo 6:10. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gawin din naman sa lupa. Malapakan natin, malapakan natin. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Diba sa praise the Lord? Ang kalooban ng Diyos, kung ano yung langit, dapat yun din sa lupa. Nangyayari na ba ngayon yan? Kung anong langit ng sa lupa, hindi, napakalayo. Napakalayo pa. Ang langit, puro kabanalan, puro pagpupuri, walang kasalanan, puro kagalakan, puro pag-ibig. Nangyayari na ba sa lupa? Hindi pa. Pero dapat, dito una mangyari sa church. Palapahan natin, malapino. Because the church is the kingdom of God on earth. Dapat sa church pa lang, para lang langit. Amen ba? Dapat parang langit eh. Meron bang parang langit na mayroong puot sa puso sa kanyang katabi? Ay, hindi langit yun. Di ba? Ang langit, you have love for one another. We have love for one another. Walang awayan. Yan ang langit. Kung sa labas, walang langit. Dapat dito sa loob, sa church, dapat nandito yung langit. Palapakan natin, malapakan no. Amen? Yan ha? Dumating nawa ang kaharian mo, gawin na yung kalooban. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa. That is the will of God. That someday, somehow, earth will become as heaven. Hindi po nangyayari yan dito. Sa church, pwede mangyari. Bahagya. Sabihin na natin, 50% nangyayari sa church. Pero, during the millennium, pagbaba ng Kristo, paghari sa lupa, doon lamang niya magaganap. Magaganap yung paano yung langit, ganun din ang lupa. Hindi mangyayari ngayon. But when He comes in the second coming, He will reign on the earth. Wala na pong digmaan.
wala nang away, walang virus, wala nang patayan. Maghari ang Kristo sa katwiran. Yun lamang matutupad, yung propesya na yan. But now, hindi pa nangyayari. Pero dapat nangyayari sa church. Hindi man 100%, dapat nangyayari. Pag sumikapan natin. Kaya nga, yung gospel, dadalhin natin kahit saan. Bakit? Yun ang karya ng Diyos. Doon lamang magkaroon ng kapayapaan. Kaya sa Biblia, the gospel of peace. Ang ebanghelyo ng kapayapaan. Dahil yan ang magdadala ng katwiran, kapayapaan sa mga tao. Hallelujah. May patunay na mayroong Diyos. Hallelujah. Na banal na matuwid na dapat paglingkuran. Hindi maghari ang kasamaan. Dapat mangibabaw ang katuwiran. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Ayan, no? Wala sa nakitang kasamaan sa Israel. Kay David, wala rin nasumpungan na kasamaan. Sa Israel, wala rin nakita. Ayan, Numbers 23:21. Bakit wala nakita? Kasi ang Panginoon niyang Diyos ay sumasa kanya. At ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Why Jacob or Israel has not been found in wickedness? Wala nakita na kasamaan ng Diyos sa kanila. Samantala ang dami nilang mga kasalanan. Isang dahilan, dahil ang Diyos ay sumasa kanya. At ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Sigaw ng hari. Ibig sabihin, ang sigaw in our time, ibig sabihin, ang sigaw ng pagpupuri para sa hari ng mga hari. Pag nasa atin ang sigaw ng pagpupuri, hindi makikita ng Diyos ang mga kahinaan, ang mga pagkakamali natin, patatawarin, because you have the shout of the King in you. Lagi kang sumasamba, nagpupuri sa ating malapeno. Amen? Kaya yung pagpupuri, huwag yung maliliitan yan. Huwag natin maliliitin yung pagpupuri. Dahil dyan ka maging kalugod-lugod sa ating malapeno. Di ba? Si David, example, King David ay maraming pagkukulang. In fact, isa sa mabigat niyang kasalanan ay murder and adultery. Di ba? Pangangalan niya at pagpatay. Isa sa kasalanan ni David yung siya naging hari. Pero bakit si David pinatawad? Amen ba? Pinatawad ba si David? Minamahal? Bakit pinatawad? Dahil si David 7 times a day kung magpuri sa ating malapera. 7 beses sa magpuri. My God! Wala na tayong mababayad sa malapay noon. Ang gusto lamang niya, glorify the Lord. Para pupurihan natin siya, parangalan natin siya sa magitan ng pagpupura. Ngayon, patutuko sa inyo dati, isang preacher sa ibang bansa, sabi ng malapay noon, pumunta ka sa ganitong lugar. Hindi ako nagkamali, Italy. Nandito siya sa napakalayo ng bansa na kinaroon niya. Kalimutan ko, Nigeria yata. Nasa Nigeria siya. Sabi ng bulong ng Holy Spirit, you go to Italy and preach the gospel. Madalas inutusan tayo ng mga Pinoy, pero hindi natin napapansin. Amen ba? Mahal? Wala siyang magawa. Wala naman siyang ticket. Wala siyang hawak na pera sa panahon na yan. Pumunta siya doon sa sa airport ng Nigeria. Hindi ko nakalimutan. Napakalayo niyan. Nigeria, Italy. Napakalayo yan. Kailangan mo na malaking pera para makarating ka. Pasok siya doon sa airport ng Nigeria. Papuntang Italy yung kayang flight. Wala siyang hawak na ticket. Ang sabi ng bulong ng Spirit, pumasok ka sa CR. Pasok naman sa CR. Sunod-sunod lang siya. Pagpasok sa CR, sabi ng Holy Spirit, glorify me. Ibig sabihin, papurihan mo ako. Wala sinawa. Nagpuri siya. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti mo, makapangyarihan ka. Mahal na Panginoon. Let us glorify. You're worshiping the Lord. Inaalala mo kayong mga gawa. Yan ang glorifying the Lord. Kahit sa pagsubok ka, you're glorifying. Alam ko, Diyos ka na makapangyarihan. Isang araw, lulutasin mo ang aking mga problema. That is glorifying the Lord. Katapos siya ng 5 minutes sa pag-glorify sa CR, lumabas siya sa
sabi ng Holy Spirit, labas ka na sa CR. Paglabas siya sa CR, ano nangyari? Nasa airport na siya ng Italy. Palapakan na. May imposible ba sa ating malapay na? Pero mo, nasa Nigeria, paglabas sa CR, Italy agad. Ang Diyos kaya, isang kisap mata, baguhin ang pangyayari sa buhay natin. Ganyan ang Diyos natin. Nangyari yan kay Felipe sa Aklat ng Gawa. Si Felipe, katapos mangaral sa isang eunuch, bigla nawala. Napunta siya sa malayong lugar. Tingnan mo, bigla siya nawala. Sana makita natin yan. Huling talata na siguro yan. Wala na tayong oras, sinamahan. Hindi natin matatapos. Ngayon, tapusin natin sa sunod na gawain. Ayan, sa Gawa. Gawa 8:38-40. At ipinagutos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya at nang magsiahon sila sa tubig ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng bating sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Ngunit nasumpungan si Felipe sa Azoto at sa pagdadaan ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang sa dumating siya sa Cesarea. Ano pa ka natin malapay no? Amen? Mayroon ba imposible sa ating Diyos? Wala. Katapos ni Peter mangaral doon, ni Philip doon sa eunuch, bigla siyang nawala, inago ng Espiritu, napunta doon sa isang lugar Azotos, napakalayo. Hundreds of miles away from the very place na kung saan siya nanggaling. Ganun ang Diyos. Pinapakita lang sa atin, magtiwala ka lang, magpuri ka lang, mag-glorify ka lang sa mga Pinoon. Bahala ang Diyos sa atin. Palapakan natin, malapay noon. Amen? So, ang number one talaga, if you want the Lord to build you a sure house, katulad ng David, itayo ka ng sure house, sure blessing, ibig sabihin. Ang gusto mo, fight the battles of the Lord. Ano ibig sabihin yan? Oppose the evil. In our time, malalabanan lamang ang masama sa magitan ng gospel. Kung di mo kaya mag-preach ang gospel, you support the church in preaching the gospel of Jesus Christ. Amen? Magpalain kayo mga kapatiran na sumuporta sa finances para makadaos tayo ng krusada sa Candaba, Pampanga kahapon. Hindi lang 50,000 ang gastos natin. Simple lang yung barangay crusade lang yan. Mga breaking lang ng mga naghayo, yung mga gas lang, yung mga nagpuyat ng mga worker, pagkabit ng mga ano dyan, mga kailangan, mga props sa stage, mga ilaw. Ang gastos natin 60 o 70,000. Saan galing yan? Wala na kami hawak sa mga kapatiran na umiibig sa katuwiran. Hallelujah! Praise the Lord! God will bless you. Sigurado yan. God will make you a sure house of blessing, a sure victory, because you support the fighting of the battles of the Lord. Yan ang nakakalimutan natin. Minsan, nakatutok sa mga problema natin. Nakatutok tayo sa mga bagay-bagay, maraming bagay sa mundo. Nakalimutan natin, we must be fighting the battles of the Lord. Yung sharing, pag-share mo ng gospel, that is fighting the battle of the Lord. Di ba? Yung hindi ka nakikisalamuha sa mga gumagawa ng hindi maganda. Di ba? That is fighting the battle of the Lord. Di ba? Pag mayroong mga marites, lumalayo ka, that is fighting the battles of the Lord. That is the simple way of fighting the battles of the Lord. May mga negatibo na mga Christian, lumalayo ka. You are fighting the battle of the Lord. Because ang Diyos, gusto niya kabutihan, katuwiran, kabanalan. Ang mga simple lamang yan. But when major na fighting is you are supporting the propagation of the gospel of Jesus Christ. Dahil maraming tao, bilanggo ng demonyo, bilanggo sa talas sa karamdaman, meron doon kahapon breast cancer, labahan. Mula umpisa ng gawain, nakita ko, napakainit, hindi po siya umalis. Hanggang sa matapos, 4 to 5 hours bago matapos ang ating gawain kahapon. Pero,
binigyan sa reward. Sabi niya, bigla nawala yung kanyang cancer. Breast cancer, ha? Alam mo, ha? Eh kung walang lumalaban, if there is no one fighting the battles of the Lord, maabot pa yan yung mga tao na yan na inalipin ng diablo. Ang kaawayan dito between God and Satan, between good and evil. As a Christian, ang ating dadalhin yung mabuting balita. Dahil yan lang ang pag-asa ng mga tao sa mundo. Napakarami, many people are crying, are dying. Maraming tao malungkot, walang pag-asa. Maraming nagpapakamatay araw-araw ng mga tao. In the hospitals, many died. Pero pag sumusuporta ka, parang ikaw na rin ang nagdala ng gospel sa kanila. We must be fighting the battles of the Lord. At ang pangako niya, hindi mababago yan. I will make you a sure house. Sure blessing ibibigay sa iyo ng ating malapit. Plus, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sabi ng Panginoon, love your neighbor as yourself. Yung mga nasasaktan na yan, parang ikaw nasasaktan. Ganyan natin mga pastor. Bakit tinitiis sa ating mga pastor mga pag-ayuno araw at gabi? Between life and death. Bakit tinitiis siya? Dahil nakikita niya yung mga tao dying, walang pag-asa sa mga sakit. Mga drug addict, pag namatay, diretso na sa impyerno. Yan ang kinikiting natin mga pastor. Kaya tinitiis na ang hirap. Pero ang Diyos napakabait. After you have suffered, God will bless you. Habang tayo maawit, we sing the song. Hallelujah. Purihin natin, mga Pinoon. Dapat maglingkod tayo. No matter what. Kahit may mga trials. Kahit may mga kahirapan sa mundo. Kaya nagpapatuloy tayo, sumusunod. Dahil hindi pababayaan ng mga Pinoon ang mga sumusunod sa Kanya. Pinagpala ka. Nandito ka sa totoong gawain ng ating mga Pinoon. Diyos na kamamangha. Habang inawit natin ito,